Ngayong araw ay meron nga pala ako ditong halos 2 kilo ng kalinawan. Kaya naman una ay hinugasan ko nga muna ito ng maayos. At syempre hinugasan ko nga lang ng maraming beses yan para naman mawala yung mga dugo na kasama niya. Dahil nga marami itong kalinawan ay hindi naman pwede na isang uri ng luto lang ang gagawin ko dito. Kaya naman naisipan ko itong gawing adobo at yung kalahati naman ay gawin kong paksiw. At yung natitira naman ay gagawin ko namang dinuguan. At syempre pagkatapos ko nga palang hugasan ito ng maayos ay kailangan naman natin muna itong ilaga bago nga natin ito gayatin. At bali naglagay lang ako ng sapat na dami ng tubig at hinintay nga itong kumulo. At nung nasa punto na nga na kumukulo ito ay binaliktad ko na nga ang bawat isa sa kanila. Dahil nga ito ay humilab na kung kaya't hindi na nga abot ng kumukulong tubig ang kabuuhan ng kalinawan. At syempre pagkalipas ng ilang minuto ay hinango ko na nga din ang mga ito at sinimulan ko na nga din itong gayatin. At bali pa ganyan lang ang ginawa kong gayat at wala namang saktong sukat. At kung saan nga lang tumama yung kutsilyo ayun na nga yun dahil nga napakainit mga mare. At pagkatapos ay nag-get lang ako ng 2 sibuyas at ilang piraso nga ng bawang. At syempre pati nga ng luya dahil nga pang-alis lansa yun. Pagkatapos ay dumiretso naman ako dito sa may taniman ng sili ni mama dahil nga may nakita nga akong hinog. At yan nga ang kagandahan kapag nga may tanim ka sa iyong bakuran. Yung tipong di mo na kailangan ng pera tapos fresh pa yung gulay na makakain ng pamilya. At bali ang unang lulutuin ko nga pala ay adobong kalinawan. Kaya naman naglagay na ako ng sapat na dami ng mantika na gagamitin natin sa pagigisa. At inuna ko nga muna yung luya at isinunod ko yung sibuyas. Pagkatapos ay yung bawang naman. At nung medyo malapit na itong pumula ay inalagay ko na nga itong ating mga kalinawan na gagawin nga nating adobo. At bali hinalo ko nga lang yan ng bahagya. At pagkatapos ay naglagay na nga din ako ng paminta, betchin at saka nga ng magic sarap. Para habang napiprito ay nalasa na sa kalinawan. At syempre pagkatapos ay naglagay na din ako ng patis para naman nga magkaroon na talaga ng lasa itong ating nilulutong kalinawan. At syempre nung medyo nagbabrown-brown na ito at dahil nga ito ay adobo ay naglagay na nga ako ng toyo. At pagkatapos ay naglagay din ako ng 1 tasang tubig at tinakpan muna ito ng bahagya. At bali hinayaan ko nga lang kumuluyan nang kumapit nga ang lasa ng mga nilagay nating mga ricados. At pagkatapos ng ilang minuto ay ito namang sili at saka yung bell pepper na hiniwa ko kanina ang kasunod ko na inilagay. Dahil nga ngayon ay gustong gusto ko na ang maanghang at hindi na nga ako nakakakain kapag nga walang sili. Pero samantalang noon makakain lang ako ng paminta ay anghang na ako. At syempre para nga maging tunay na adobo ito ay naglagay din ako ng kaunting suka. At pagkatapos ay naglagay din ako ng 1 kutsarang asukal para nga naglalaban ng alat, asim at saka nga ng tamis. At dahil nga hindi pa ako kontento sa nilagay ko kanina na hiwa-hiwang mga sili ay nagdagdag pa nga ako ng 3 piraso na siling green na buo. At bali hinayaan ko lang sa apuyan ng ilang minuto dahil nga ang gusto ko ay kating-kati siya. At habang niluluto ko nga ito ay napapaisip nga ako kung sa kanin ko ba ito ipapares o sa Alfonso. At shoutout nga pala kay paring Irvin at ito nga pala yung niluto kong adobo. Titigan mo na lang dahil di kita nabigyan. At garni na nga yung sinasabi kong pagkakate, yung medyo kakaunti na talaga yung sabaw mga mare. Yung tipong unang tingin mo pa lang, Alfonso na agad yung nasa isip mo. Kaya naman tagay tayo mga mare. Uy, ba't mali? Ba't ganon? Hindi ganon, mali yun. Eto na talaga. Kaya naman kain tayo mga mare.